Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre pag-uusapan natin itong trending po ngayon, ang 14th years anniversary ni Alden Richards sa GMA Kapuso. Inaangkin nga po ng mga Alden fanatics. Huwag po nilang kakalimutan at kumbaga lagi pong tatandaan na kung hindi rin po sa Aldab Nation, wala po ngayong Alden Richards na kumbaga nag-anniversary o nagse-celebrate ng anniversary ng 14 years niya po sa showbiz. Rito kaya mga kaaldab, kumbaga kasi sila yung tipo na ganito ganyan, pero hindi naman po nila alam ang buong kwento. Hindi po ba? Lalo na po sila Nate Gonzaga. Remind ko lang po sa inyo yung bumagsak yung karir ni Alden. Wala naman pong nagawa ang Alden fanatics di po ba? Yung tipong hindi na binibigyan ng project si Alden sa GMA. Yung tipong kahit anong gawin ni Alden, wala na siyang hindi na talaga siya binibigyan. Alam niyo po ba nangyari sa kanya? Guesting lang. Guesting sa Bubblegum. Wala siyang permanente sa isang linggo. Wala po siyang guesting. Minsan umaabot po ng 2 weeks bago siya magkaroon ng kumbaga guesting, di po ba? Hindi na siya binigyan ng teleserye po ng GMA. Ito po kasi yung kasikatan na po ng Starstruck. Ito na po kasi yung pagpasok nila, yung mga tipong nila Miguel Tan Felix at yung mga bigating artista, di po ba? Sina Dennis Trillo, etc. Ito yung mga panahon na kumbaga Ding Dong Dantes, yan, na bumabagsak paunti-unti yung karir ni Alden Richards. At yun nga po ang nangyari. Tuluyan na nga pong bumagsak ang karir ni Alden Richards na sinalulang po ito ng 8 Bulaga. Pero gaya ng sinabi po ni Alden Richards, kung matatandaan nyo, parisay na po siya. Kumbaga, yun na lang po talaga yung huling segment sa 8 Bulaga. Pagkatapos nun, ano na siya, yung tipong magtatrabaho na lang, magbi-business na lang. Di po ba? Kasi wala na hindi na binibigyan siya ng opportunity ng GMA Kumbaga parang inaantay na lang si Alden Richards na mag-resign. Di po ba? Real talk to mga kaaldab. Kaya nga po malaki ang utang na loob ni Alden Richards sa 8 Bulaga. At syempre po sa Aldab Nation. Kaya yung mga nagsasabi na ganito ganyan, hindi po inaangkin lang po ng Sparkle Artist Center, di po ba? O ni Attorney Annette Gozon. Ito, kita nyo si Alden yung mag-anniversary. Pero kita nyo naman po kung paano ilagay nila ang Sparkle Artist Center. Patunay lang po yan mga kaaldab na talagang pagdating po kay Alden Richards, talagang ipapaangat po nila yung mga artista po nila. Di po ba? Real talk mga kaaldab. Kaya nga po pag may mga bagay-bagay na ginagamit talaga si Alden Richards. Kita nyo sa Pulang Araw, karamihan ng mga artista ron is Sparkle Artist Center. Mga iba galing ABS-CBN na kumbaga binibigyan ng opportunity sa Pulang Araw, at kumbaga si Alden yung pinaka ginagabayan, yung tipong si Alden ang gumagabay. Kaya nga po yung tuwan-tuwa yung mga iba na kapag nakikita si Alden, nakakasama si Alden, kita nyo lahat po ng karamihan ng interview, ang sinasabi po nila Alden Richards, sana si Alden Richards makakatrabaho ko, kasi maiaangat ka ni Alden Si Alden yung tipo na kapag ka nakatrabaho mo, pag-uusapan ka.
Yung tipong pag na-link yung pangalan mo, pagpepiestahan ka. Di po ba? Kaya kita nyo maraming nanlalait kay Alden, maraming nagsasabi na kumbaga lalo na po yung mga fans ni Daniel Padilla na bakla yan si Alden, etc. etc. Malabong patulan niya ni Catherine. Kita nyo naman po, ilang taon na yan. Pero hindi pa rin nag-aasawa. Yung tipong ganun. Yung tipong lahat ng mga pang-iinsulto, pang-aasar, ibabato kay Alden para lang bumagsak yung karir niya. Kung napanood nyo po yung interview niya kay Alex Gonzaga, ay kay Tony Gonzaga, di po ba? Doon, kumpleto ron. Kasama na rin po yung Aldab doon. Na syempre, hindi naman masyado nagkaroon ng topic doon. Ang pinaka-topic doon, yun nga yung tinatawag si Alden na bakla. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga naninira po na yan, talaga naman pong sobrang bitter. Tapos isusumbong nila, babalik na rin po nila, Aldab daw po yung may kasalanan. Aldab lang daw po yung gumagawa. Kaya nga sabi ko sa inyo, etong anniversary po ni Alden Richards, 14 years anniversary niya sa showbiz. Talaga naman pong ramdam ito ng fandom ng Aldab Nation. Aminin man po nila o hindi, alam ni Alden Richards kung sino-sino talaga yung taong tumulong, sumuporta, at nagmahal po sa kanya ng gusto. Hindi po porket sumisikat na si Alden, ganyan po yung gagawin nila, nadidikit na. Di po ba? Nasaan nga po ba si Alden Richards ng mga panahon na hindi na siya binibigyan ng project ng GMA Kapuso? Wala na. Pero ngayon, sino nga po ba yung mas nakikinabang? Sino nga po ba yung kumikita ng malaki? Na talaga naman pong kahit ang Itbulaga hindi po nagustuhan. Di po ba? Totoo naman po dahil sa bagay wala rin talagang magagawang Itbulaga kasi si Alden nakakontrata sa GMA Kapuso no? Kumbaga talagang noong mga panahong yon hindi pinabitiw si Alden, yung tipong nag-tape na lang siya, yung tipong bumitaw siya sa GMA, nag-freelancer na lang po siya. No? Parang kay Mengay, tape artist. Magiging pwede siyang sa ibang di po ba? Pero hindi Kumbaga, binigyan agad-agad siya ng project ng GMA Network. Alam niyo kung ano po yun? Yung Victor Magtanggol. Di po ba? Pagkatapos ng Destined to Be Yours, binigyan ng project si Alden Richards. Yun nga po yung Victor Magtanggol na wala na po siyang leading lady o wala na po siyang ka-love team. Ang ibibigay lang po ng GMA kung sino yung artista na ililink nila. Di po ba? Walang stable na sinasabing ganito o sinasabi ng ganyan. Kaya ang sabi ko sa inyo, mga kaaldab, ako, relax lang po ako. Kampante lang po ako. Kasi alam ko naman po na darating din po yung point, mga kaaldab, na tayo pa rin po yung wagi. Darating din po yung point na tayo po yung panalo. Kaya ang sabi ko sa inyo, relax lang po kayo. Maging kampante at maging matatag. Di po ba? Alam nyo naman po si Attorney Annette Gozon, talaga naman pong pagdating niya sa mga bagay-bagay na yan, di po ba? Isa nga rin siya sa nagsabi na hindi daw po mawawala ang Aldab. Pero anong nangyari? Hindi po ba? Anong nangyari? Pinaghiwalay po nila si Alden Richards at si Maine. Binigyan ng maraming project si Alden para maging busy. Binigyan ng maraming, kumbaga, endorsement. Di po ba? Kung saan probinsya pinadadala para hindi nga po makaatin ng Itbulaga. Ang daming mga project na talagang binaon nila si Alden Richards ng gusto para hindi makaahon. Di po ba? Napabor naman po yung kay Alden kasi bawat project, syempre, may kontrata yan. Bawat project, malaking halaga po ang katumbas niyan. Kaya hindi nyo rin po pwedeng sabihin na aayawan niya ni Alden Richards ng mga panahon na yon. Ang sasakyan niya, di po ba, second hand lang. Tapos niya, nakabili siya ng brand new. Kaya sabi sa inyo, yung blessing po ni Alden Richards, binibigay din naman po niya. At alam po niya kung sino nga po ba talaga yung totoong nagmamahal kay Alden Richards. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po
ng pinaka-latest at sariwang update. Abay, tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Menga at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.